Magandang gabi, mga mahal na kaibigan. Dumating na ang araw, dumating na ang oras, ang sandali upang tayo ay muling nagkita. At sa wakas, may matututuhan tayong bago, isang kawili-wiling bagay kasama ninyo. At ang ating lingguhang YouTube Almanac ay nagpapatuloy. Kaya, tumutok na sa inyong mga YouTube receiver, i-adjust ang inyong mga antena, at sisimulan na natin. Pero, nagmamadali akong ihatid sa inyo ang magandang balita. May hinihintay tayong patimpalak para sa pinakamagandang like at komento. Kaya, mag-iwan ka ng kahit isang like sa video na ito at hintaying piliin ka ng Artificial Intelligence System at makakatanggap ka ng personal na pagbati mula sa host ng YouTube channel na si Anton Alexiv Live. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa memorya at kung paano mapapabuti ang daloy ng dugo sa utak at hindi mawalan ng memorya. Hindi makalimutan kung ano ang pangalan mo, kung saan ka nakatira, at kung saan mo itinago ang iyong pera. Anong nakakaapekto sa ating memorya? Una sa lahat ay ang daloy ng dugo sa utak. May dalawang sistema ng artery ang nagbibigay sa ating utak. Ito ay ang vertebral artery at ang common carotid artery na hahati sa external at internal. Ang common carotid artery ay karaniwang ang unang maapektuhan ng atherosclerosis. Nagre-resulta sa pagkakabara ng lumen ng artery na ito at nagpapababa sa supply ng dugo sa ilang bahagi ng utak. Ngunit, ang sistema ng daloy ng dugo sa utak ay ganap na naayos na mayroong tinatawag na circle of Willis, kung saan lahat ng arteries ay nagtatagpo. Ito ay tinatawag na anastomosis. Paano ipapaliwanag ito? Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo gamit ang isang graphic na drawing. Halimbawa, ang ating carotid artery ay pumapasok sa utak at ipagpalagay na ito ay isang 3D na imahe. Sa pangkalahatan, ito ay medyo nasa harap, medyo sa likod, at ang lahat ay ganito ang pagkakabuo na hindi lamang isang tiyak na artery ang nagbibigay ng dugo sa isang partikular na bahagi ng utak. Ngunit, para sa anumang kaso, ito ay ginawa na kung saan kung ang lumen ng artery ay nagiging masikip o hindi na nakakadaan ng dugo, ang mga karatig na arteries ay tumutulong. Sa loob ng skull, sila ay bumubuo ng tinatawag na anastomosis. Ibig sabihin, sila ay konektado sa isa't isa tulad ng mga tubo ng kanal, katulad sa utak mo. Kaya, kapag ang dugo ay hindi dumadaloy sa isang tubo, halimbawa dito, hindi na ito magpapatuloy. Ito ay dito na sa loob pagkatapos na sila ay konektado. Halimbawa dito, kung saan ito ay nagbara, ang dugo ay dumadaloy sa ibang tubo. Minsan ito ay nagliligtas, minsan hindi. Lahat ay depende sa kung paano kakaswerte. Ganito ang buhay, ngunit sa pangkalahatan, mayroong isang sistema, ito ay dapat na gumagana. Ngunit sa ideal, wala dapat sitwasyon na kung saan mayroong isang kumipot, kung saan ang dugo ay hindi dumadaloy at kung saan ang dugo ay hindi gumagalaw. Dahil ang unang problema ay ang dugo ay hindi dumating, at ang pangalawang problema ay hindi ito umaalis mula roon. Nagkakaroon ng pamamaga dahil naiipon ang lumang dugo, hindi makarating ang sariwang dugo dahil nakaharang ito. Isang hindi gumagalaw na kaganapan, paglabag sa venous flow. Kung gagawa ka ng ultrasound sa leeg, marami ang magkakaroon ng ganitong paglabag. Kaya ang una ay ang carotid artery natin. Ang arterial artery ang vertebral artery. Ang kaibahan ng vertebral artery ay matatagpuan ito direkta sa loob. Nakikita mo ba ang mga cross-section ng mga buto ng spinal? Ipapakita ko sa iyo ng mas malapit. Tignan mo ito. Ito iyon, narito ito ang spine. Ito ay direktang matatagpuan sa loob ng mga vertebra at ang kakaibang katangian nito ay kapag iniikot natin ang ulo nito, ang lumen ng artery na ito ay pwedeng kumitid. Ang ilan ay may kaso na ganap itong natakpan. May mga ganoong pag-aaral. At nakita ko na nakuha nila ang atensyon ng mga tao at tinitingnan kung paano nagbabago ang kanilang daloy ng dugo. Hindi nagbabago ito at kung iikot mo ang ulo mo, kahit na ang isang malusog na tao, may mga pagbabago sa lumen ng vertebral artery, pati na rin ang dami ng dugo na dumadaloy sa mga arteries. Ngunit sa ideal, hindi dapat mangyari ito. At may ilang antas kung saan maaaring maipit ang ating vertebral artery. Ang una ay bago ito pumasok sa vertebral canal, bago ito makapasok sa unang butas na ito. Ang pangalawa ay nasa loob na ito mismo ng vertebral canal. Ang pangatlo ay pagkatapos lumabas kung saan ang ating mga maikling neck extensor ay madalas na naipit. Ang pinakakaraniwang lugar kung saan ang vertebral artery ay lubos na naiipit na nagdulot ng pananakit ng ulo,
pahihilo, at mga problema sa memorya. Ito ang spasm ng mga maikling flexors. Madalas itong mangyari. Ikalawa, ito ay ang spinal canal mismo, ang kanal ng vertebral artery. And ang pangatlo na hindi masyadong karaniwan, ang scalene muscle. Bago pumasok ang vertebral artery sa kanal na ito, naiipit ito. Hindi lahat ay may ganitong anatomical na katangian. Hindi mas suwerte ang ilan. Kapag umikli ang scalene muscle, maaring magbago ang supply ng dugo sa utak. Paano naman ang carotid artery? Madalas na nagkakaroon ng atherosclerosis doon. Kailangan nating gamutin ang atherosclerosis sa ibang mga paraan. At ngayon, pag-uusapan natin ang vertebral artery, kung paano gawin ito upang palaging mag-supply ng sapat na dugo sa ating utak at iwasan ang iba't ibang sakit. Ang isang pagkaantala sa sirkulasyon ng dugo sa utak ay tinatawag na stroke. Kung ito'y pangmatagalan, unti-unti na nagaganap ang hypoxia sa utak, naaantala ang sirkulasyon ng dugo at nagaganap ang iba't ibang mga pinsala sa utak. Hindi ito ka-critical na pinsala tulad ng stroke. Ibig sabihin, hindi mangyayari na ang kamay o paa ay hindi na gumagalaw. Ngunit unti-unti, makakalimutan mo kung anong pangalan ng iyong asawa, ilang anak meron ka, saan mo inilagay ang libu-libong rubles, kung na-off mo ba ang plansa o kung hindi mo na-off ang plansa. Sa mismong core ng utak, nagmumula ang mga particular na bahaging ito. Tinatawag ito na encephalopathy. Ang encephalopathy ay may iba't ibang antas depende kung gaano kalala. Ang unang antas ay simpleng sakit ng ulo, ang pangalawa at pangatlo na antas ay malalang sakit, maaaring hanggang sa punto na nakalimutan mo kung saan ka nakatira, lumabas ka para bumili ng tinapay at hindi mo na maalala kung saan ka babalik. Nakabili ka na ng tinapay pero kailangan mo na itong kainin sa kalye. Ano na, kaibigan, ano ang gagawin? Paano tayo mabubuhay? At dito, sa ating tulong, ang pinakabagong likha ng Yadrinsky Massager Building Combine kung saan ay gumawa sila isang magandang massager tulad nito. Kasama ng isang bola na pangmasahe ay mga kagamitan na interesante na maaari idikit sa pader, halimbawa sa paglalagay sa ganitong paraan. At dito, maaari mong maingat na masahehin ang iyong short extensors ikaw mismo. Hindi lamang habang nakahiga, tulad ng kapag bola ang gagamitin, kundi pati na rin habang nakatayo. Ibig sabihin ang buong lugar na ito, tignan mo, dito, pwede mong masihihin ang suboccipital muscles sa pamamagitan ng espesyal na massager na ito. Umiiral na ang mga ito ngayon, ngunit mahirap kumuha at hindi available sa lahat ng lugar. Maaari rin gamitin ang bola. Ang pagkakaiba ng bola, makikita mo, ay mas patag na pagkilos, hindi mo maabot ang mga malalim na kalamnan. Ganitong mga aparato, pinapayagan kanila, makikita mo dito mismo, direkta na maaapektuhan ang grupo ng mga maikling flexor na kalamnan. Paano gamitin ang mga ito? Ibig sabihin kung ginagamit natin ito habang nakatayo, idinikit lang natin. Halimbawa, at nasa likod ito, diinan ito, at sa ganitong paraan, kung sobrang sakit, manatili ka lang, tiisin, maghintay, oo, ganito. At magsimula tayo. Alalahanin ang unang letra ng iyong pangalan. Alalahanin. Ibig sabihin mas mabuti na ang daloy ng dugo sa iyong utak, simulan nating ilipat sa pangalawang punto, simulan nating masahehin ito. Ganito, naalala na natin, sino ka, lalaki, babae, malinaw na lahat. Ang iyong memorya ay unti-unti nang bumabalik sa iyo. Ayan, pagkatapos ay medyo pumihit tayo sa gilid. Ayan, ang iyong kabataan ay unti-unti nang bumabalik sa iyong alaala. Naalala natin kung paano tayo noong kabataan. Nagpunta tayo sa pangingisda, kasama ang mga kaibigan. At ganito natin ginagawa. Ginagawa natin. Sa isang banda at sa kabilang banda. Sa parehong mga banda, maaari rin tayong humiga habang ginagawa ito. Ang prinsipyo ay nasa, kapag nirelax mo ang kalamnan, ang arterya na dumadaan malapit ay nagiging maluwag. Ito'y tumitigil na maipit ng kalamnan. Ito ang unang hakbang. Ito ang pagtanggal natin ng spasm mula sa mga maikling flexors ng leeg. Pero kung magmamasahe tayo ng ganito at iiwan natin ito sa ganitong kalagayan, ang spasm na ito ay maaaring bumalik sa atin tulad ng dati at maaaring hindi mo na maalala kung saan mo inilagay ang iyong mga bola ng masahe at kailangan mong bumili ng bago. Kaya, ano ang gagawin natin? Paano natin mapapalakas ang resulta sa iyo? Isang set ng mga ehersisyo para sa pagpapabuti ng memorya mula sa Shamer-Linsky Institute of Memory and Brain Restoration. Ang unang ehersisyo para hindi bumalik ang spasm ng maikling flexors sa atin, kailangan nating iensayo ang mahabang flexors ng leeg.
Para dito, hihiga tayo sa ating likod. Pwedeng kumot, unan, roller na katulad nito. At sisimulan nating pindutin ito gamit ang likod ng ulo natin. Magbibigay tayo ng pressure. Mararamdaman mo ito hindi sa leeg, kundi sa pagitan ng mga balikat at siko. Ito rin ang kaunting tulong sa atin. At gawin mo ang mga kilos na ito ng 10 hanggang 15 beses. Ito ang ating ehersisyo para sa ibabang bahagi ng flexors ng leeg na nagsisimula sa atin mula sa mga thoracic vertebrae, hindi pa mula sa leeg. Gagawin natin ang 2 o 3 set ng 10 beses. Susunod, kailangan nating sanayin ang gitnang bahagi ng flexors ng leeg. Para dito, dadapa tayo, ang ulo ay bahagyang nakataas, ang mga kamay ay nasa ibaba, tinatanggal natin at gagawin natin ito dito rin, 2 o 3 set ng 10 hanggang 15 beses. Pagkatapos nito, hihiga tayo sa kaliwang gilid at gagawin ang 2 o 3 set ng mga kilos sa gilid. Pagkatapos, hihiga tayo, tulad ng inaakala mo, sa kanang gilid at uulitin natin ang parehong bagay. Ibig sabihin, dahil sa mga kilos na ito, pinapabuti natin ang daloy ng dugo sa leeg at utak. Ito ang set ng mga ehersisyo, ngunit ngayon kailangan nating simulan ang iyong utak na magtrabaho muli. Dumating ang dugo doon, umalis ang dugo doon, dumating ang bagong sariwang dugo, pinapakain nito ang utak, nagpapalakas ito, handa na itong tumanggap ng mahalagang impormasyon. Ngayon, kailangan nating simulan ang pag-ensayo nito at isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo na maaaring gawin araw-araw. Pwede itong gawin lalo na ng mga may problema sa memorya, sa mga nakakalimot ng lahat ng sunod-sunod, kung ano ang nagawa, kung ano ang hindi nagawa. Ganito kasi yan. Humiga ka sa kama, naghanda ng matulog at simulan mong alalahanin ang buong araw mo, kung paano ka nagising, ano ang ginawa mo, kung paano ka nagsipilyo, kung ano ang kinain mo, at saan ka pumunta pagkatapos. At subukan mong alalahanin ang buong araw mo ng detalyado hanggang sa oras na humiga ka para matulog. Karaniwan, natatapos ito ng hanggang tanghalian, matutulog ka na. Ibig sabihin, ito ay karagdagang paraan para makatulog para sa mga taong may problema sa bagay na ito. Pero kung maaari mong maalala kahit na hanggang sa ika-4 ng hapon kung ano ang nangyari, magiging isang plus ito. Isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo para sa pagpapanumbalik ng paggana ng utak. Bakit ito maganda? Dahil sinasanay mo ang iyong memorya sa mga nakaraang pangyayari. Ibig sabihin ito ay naiiba sa, halimbawa, pag-aaral mo ng multiplication table, pag-uulit ng alpabeto, halimbawa, pag-review ng mga numero mula 1 hanggang 10, mula 10 hanggang 20, o mas mahirap, naulit mo na ang ilang mga pangyayari. Ito ay kung saan mo sinasanay ang iyong memorya sa mga nakaraang pangyayari na may kinalaman sa iyo. At dahil dito, mas mahusay nagagana ang utak mo sa pagtanda ng pangkalahatang impormasyon. Sa madaling salita, subukan ninyo at makikita ninyo na magandang ehersisyo ito. Saan ko siya nakilala? Ngayon ay sasabihin ko, agad niyong sisimulan ito pagkatapos malaman kung saan ko siya nakilala. Nang ako'y nag-aaral sa paaralan, mayroon kaming guro sa pisika, ang apelyido niya ay Gorbenko, ngunit hindi ko maalala kung ano ang unang pangalan niya, dahil hindi ko ginawa ang ehersisyo na ito. Kung nagawa ko, matatandaan ko, ang natandaan ko lang ay ang apelyido. At Boris parang kalahatag meron siyang napakagandang memorya. Nasa Guinness Book of Records siya dahil natandaan niya kung ilang libo, 2,000, 3,000 ng mga marka pagkatapos ng decimal ng pi. Isipin mo ang pi ni hindi mo nga alam kung ano ito at natandaan niya ang mga marka na nandoon pagkatapos ng decimal. At sinabi niya, kung gusto ninyong maging tulad ko, gawin ninyo itong ehersisyo 1 beses sa isang araw. Pareho rin ang mangyayari. Ano mga kaibigan, para sa mga babae ang inyong mga likes, hinihintay ko ang mga lalaki na magkomento. Sa susunod nating pagkikita mga kaibigan. Ano mga kaibigan? Subukan ninyo itong ehersisyo. Isulat sa mga komento kung ito ay nakatulong o hindi. Isulat kung anong mga ehersisyo ang ginagamit ninyo para sa pagpapabuti ng memorya. Sa tingin ko, hindi sila gaanong epektibo. Dahil marami sa inyo ang nag-skip sa simula ng video at nakakalimutan mag-subscribe sa channel. Pindutin ang bell button, mag-like at magkomento. Ano, mga kaibigan, hinihintay ko ang inyong mga likes, mga minamahal na kababaihan, at mga komento, mga minamahal na kalalakihan. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa ere, hanggang sa ating susunod na mga palabas, mag-like tayo, magkomento, huwag kalimutan, gawin ang mga ehersisyo. Ibig sabihin, isa pa itong karagdagang paraan para makatulog para sa mga may problema sa pagtulog.
Pero kung maalala mo man lang ang mga nangyari hanggang 4:00 ng hapon, malaking bagay na iyon. Ibig sabihin, isa ito sa mga pinakamahusay na ehersisyo para sa pagpapanumbalik ng utak. Bakit ito maganda? Dahil tinuturuan mo ang iyong memorya tungkol sa mga nakaraang pangyayari. Ibig sabihin ito ay naiiba sa pag-aaral ng multiplication table, pag-uulit ng alpabeto, o pagre-refresh ng kaalaman sa bilang mula 1 hanggang 10, 10 hanggang 20, o mas mahirap pa. Tinuturuan mo ang iyong memorya tungkol sa mga nakaraang pangyayari sa iyong buhay. Kaya't gagana na ang utak mo sa aspeto ng pag-alala ng pangkalahatang impormasyon. Subukan mo at makikita mo na ito ay isang napakagandang ehersisyo. Paano ko nalaman ito? Kapag nalaman nyo kung paano ko nalaman ito, agad nyo itong gagawin. Nung ako'y nag-aaral sa paaralan, may guro kami sa pisika na ang apelido ay Gorbenko. Pero di ko na maalala ang pangalan niya dahil hindi ko ginawa ang ehersisyong ito. Kung ginawa ko, maalala ko sana. Apelido lang ang naalala ko. Sobrang ganda ng memorya niya. Nasa Guinness World Records siya dahil naalala niya ang libu-libong numero pagkatapos ng decimal ng pi. Ibig sabihin, numero ng pi, di nyo alam kung ano yon, pero naalala niya ang mga numero pagkatapos ng decimal. At sabi niya, gusto nyo rin ba ng ganito? Gawin nyo itong ehersisyo araw-araw, parehas ang mangyayari sa inyo. O ano mga kaibigan? Para sa mga babae, hahalikan ko ang inyong mga likes. Para sa mga lalaki, hahawakan ko ang inyong mga komento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Subukan nyo ang ehersisyo na ito. I-comment nyo kung nakatulong ba o hindi. Sabihin nyo kung anong mga ehersisyo ang ginagamit nyo para sa pagpapanumbalik ng memorya. Sa tingin ko, hindi masyadong epektibo ang iba dahil marami sa inyo ang nakakalimot magsimula ng video, mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell, mag-like at mag-comment. Hahalikan ko ang inyong mga likes, mga babae, hahawakan ko ang inyong mga komento, mga lalaki, sis. Hanggang sa muli sa susunod na episode. Magsulat ng mga likes, mag-iwan ng komento, huwag kalimutan, gawin ang ehersisyo. Good luck!